na dinapit. But the world through Him might be saved. Hindi po ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para kundinahin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kung hindi, siya po ay ibinigay upang tayo ay maligtas. Sabi po sa Tagalog version of the Bible, hindi sinuko ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan. Jesus never came to judge us. Pero sabi ganito dito, kung hindi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. At tayo ay hindi nakaabot sa pamatayan ng ating Panginoon, wala isang nanda sa atin ang makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya dahil ang lahat ay makasalanan. Can we go with the next? But the wages of sin is death. Kaya ang malungkot po dito sa bawat lalaki na bayan na nagkakasala. Alam natin na ang Diyos ay Diyos, alam po natin na walang nakakalusot sa kanyang mga mata. Hindi po ba? Yung sabihin kung ang Diyos ay Diyos, alam niya kung ano nangyayari, kung ano ginagawa mo, kung ano yung mga sinasabi mo, at pati na ang laban ng isipan natin, alam po ng Panginoon ang bagay niya. Pero malungkot po dito sa bagay na ito, wala pong kasalanan ginawa natin, sinabi natin o inisip natin ang makakalusot sa Diyos. Kaya sabi niya dito, kung wala makakalusot sa Diyos, kinakailangan maunawaan natin na lahat ng kasalanan na ating inisip, ginawa o sinabi, meron po itong kabayaran. Wala po magtanin na hindi umani. Kaya naman malungkot dito, may inaanin po tayo, may aanin po tayo sa ating mga kasalanan. Walang ibang hindi ang kamatayan. Can we go with the next? Sabi niya dito, we all deserve to die and pay our sins, but Jesus took all our sins to Himself so that we can be spared from the punishment of sin and be given the gift of eternal life. Saan tayo ng Diyos? Amen. Kapag nagkasakit tayo, pakiramdam natin, ito na yung bunga ng aking mga kasalanan. Kapag naghirap tayo, nagkulang tayo, inaani natin na ito na yung kabayaran ng aking kasalanan. Mga kasama, to some extent siguro probably oo, pero hindi pa po yun ang pinaka-ultimate na kabayaran ng ating kasalanan. Kasi kinakala ng mga tao na yung dinadanas sila dito sa ibabaw ng lupa ay sapat na para magbayad sila sa kanilang mga kasalanan. Naputulan ng paa. Bayad na ako sa tao na pag-uwa ka sa buhay, yun na, o tapos na. Hindi nila alam na pagkatapos ng buhay, doon may nag-aantay na mas masaklap na pagpaparusa na ang Diyos ang magpaparusa. Dito kasi, maaaring napaparusahan tayo ng mga boss natin, mga nanay natin, sino man sa paligid natin, o ang sarili nating katawan ay pinaparusahan na tayo. Pero yung pumaparusa na naranasan natin sa ating mga sarili, bunga ng sakit karamdaman, mga, anong tawag dito, parusa na naranasan natin sa kamay ng ating bayad para sa ating mga kasalanan. Para sa ating mga kapatid, hindi po. Ang kabayaran ng kasalanan, higit sa lahat sa harapan ng Panginoon, ay kamatayan. Kaya nga, ito po yung dapat na pinagpapahalaga ng mga tao. Alam niyo po, dahil dito po sa ating kalakitaan, kahit buwan po tayo mag-EGR, basta lang meron tayo maililigtas bagay dito sa ating pong kalakitaan. Kaya nga, ini-encourage nga po namin kayo na pagkatapos mo ng isang mo ating isipan sa tunay na katotohanan na ang bawat tao sa ibabaw ng lupa ay may problema. At yun ay ang kanilang pinaka-matinding problema. Pero mga kasama, hawat sumula sa harapan po ng ating pong Panginoon. Bukod sa Kanya, pero mo, disipulo na. Ang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari, nagturo sa Kanya, and yet, yung tao na to ang gumawa nito sa Kanya. It hurt, we would be hurt. Hindi tayo masyado masasaktan kapag ang gumagawa sa atin ng kalungkuhan yung mga tao hindi naman malapit sa atin Natural doon sa mga tao kaaway natin, nagawan tayo ng masama sa Amen. Pero yung napakalapit sa atin, tinuturing natin, pinakamalapit sa atin, sila pala yung gagawa nito sa atin. It hurts us a lot. Kumbaga, kung meron mga pagkakataong masasaktan tayo, nasasaktan tayo, doon sa mga pagkakataong ang gumagawa sa atin, ito yung pinakamalapit sa atin. Kayo po ba yung ginawa ng masama ng inyong mga asawa? Hello? Bakit tahimik kayo? Naging mataling na kaibigan? Hello? Kayo po ba yung nakaranas na ginawa kayo ng chismis? Ginawa kayo ng istorya ng pinakamalapit na kaibigan mo? Hello? Diba? In real life, it happens all the time. Kaya minsan ayaw na natin magtiwala. Na ano na tayo, ang pangalan na ito? Ano tawag doon? Yung Katalanan. Wala na akong BFF.
wala na akong, ano may tawag sila sa Facebook, BFF, ano ba yung mga ibang, ano ba parang yung tinatawag yung mga close friend nila sa Facebook? Friendship, sila yung, ayaw na nila ng friendship. They were tired, napagod na sila. So dami ang pinagkatiwalaan nila, titignan natin siya. Kung gaano kahirap ang ginawa niya, kung hindi kayo na maranasan kung gaano kahirap ang ginawa niya para sa inyo. Pwede ba pumunta tayo lahat ay umupo at tumiti? Christmas morn, Panginoon, with all the gifts and toys, tinatawag ng puso at isipan yung mga kanilang puso. but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. Pwede po ba kayo dito? We were the reason. Dito po sa ating kalagitnaan, may isang video presentation. We were the reason that he suffered and died. We are the reason that he suffered and Pwede po ba kayong mahina na kayo po lahat ay buwan ulitin? Ang hirap po naman ginawa. Pwede po ba sa kanilatang dito? Hindi pa niyo buhay din yung mga kamay. Di pa na para kayo ang ipinapako sa Diyos. How do you do it now? We just stretch for your hands. Saan po kayo natutulog? Sasakit pa lang po yan. Sa sasakit na panahon, nalalikan na ating pangangukay ng bawat isa sa atin. Parang gusto na natin ipamaan ang ating mga kamay. Ngunit ang ating Panginoon sa mahabang panahon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Mahabang oras ng pagtitiis. At sa bawat Hallelujah. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nandito ang buhay ng iyong mga anak. Kaya mong maranasan nila ang lalim at ang lawak ng iyong pag-ibig sa kanila. Sa magtipan ng kanilang mga kamay na parang sila ang ipinapako sa krus ng Kalbaryo. Sa pagtipan pa lang na ito, kung may nakikita ka na nangangalay, kung may nakikita ka na nahihirapan, Panginoon, higit pa dito ang ipinaranas mo, maipakita mo lang kung gano'n ang pinamahal.
Spirit of the Lord is here. The Spirit of God is here. Pwede mo ba na tayo ay umupo natin ating mga ulo sa lupa. Habang hawak-hawak po natin ang mga pakungyan sa ating mga palad. At ramdamin po natin kung gaano mahirap na hirapan ang ating Panginoon. Pwede po ba yung ating mga ulo ay ating ilapat sa mga lupa o sa simento dito? Simbolo ng ating pagpapakumbaba, simbolo ng ating pagpapakababa sa kanyang harapan. Nasa mga pagkakataong ito, nararamdaman natin, nararanasan natin kung gaano siya ang hirap para sa atin. The Spirit of the living God is here. Oh, hallelujah. Oh